Alam niyo ho, parang hindi po nararapat na sabihin na meron pong destabilization at ito'y sa gitna po ng siyempre yung mga pag-question at pagtatanong dito po sa tunay na kalagayan o kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam niyo ho ay hindi na po ito bago eh. Kasi ako natatandaan ko ho mga kababayan, sa panahon ho mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ay madalas din po na lumalabas po yung mga isyong yan eh. Na biglang nawawala si dating Pangulong Duterte, nawawala po sa mata po ng taong bayan, ay ang ginagawa ho ay nako, ang dami rin ho ng mga ng mga usap-usapan sa social media. Na kung saan nasaan ang Pangulo, may sakit, kung ano man, malubha ang sakit. Ganon din ho eh. Kaya ngayon din ho, ngayon ang nangyayari, talagang, eto rin ho, maraming nagtatanong at siguro sa tingin ko parang normal lang ho ito di po ba? At hindi pwede na parang sasabihin mo kagad na may destabilization, di po ba? So, dito ho, kasi ang kaibahan lang ho, noon at ngayon, kasi noon ho mga kababayan ay napakabilis po na umaksyon ng ating gobyerno at noon kapag may mga ganyan na mga usap-usapan, nasa na si Duterte, etc. Hashtag nasa ng Pangulo, alam nyo ho, bigla hong bigla hong napapawi anong ginagawa. Ito pong si Senator Bongo, biglang maglalabas ho ng magsiselfie ho siya. Nandun lang ho sa Davao, si Pangulong Duterte. At yun, wala. Kumakain kung saan-saan, karinderya, kung ano man. So, huhupa na kagad ang yung mga balibalita kung ano ba ang kalagayan ng Pangulo. Tapos ay misa naman makikita nagmomotor si Duterte, Pangulong Duterte. So, papakita mismo ni Senator Bongo, kasi siya, talaga nakadikit po siya kay Pangulong Duterte. Pero sa ngayon ay medyo mabagal po yung kasi alam nyo hindi po maiiwasan, iba na ho ang panahon ngayon na saan talagang sa social media kanya-kanya ho at hindi po kontrolado ng ating gobyerno kung ano man yung mga gustong sabihin ho ng mga ng mga kababayan ho natin, kasi iba ho kasi sa mainstream kapag ikaw ay journalist o broadcast journalist, talagang, di ba, hindi naman po lahat, pero kadalasan po, ay talagang nag-aral po ng 4 na taon sa kolehiyo para maging journalist. At, di ba, so, iba ho talaga Pag sa mainstream, talagang matindi ho, may accountability na tinatawag, di po ba? So, hindi ho basta-basta bigla kang magbabalita na wala kang basihan. So, yun po ang kaibahan ng media, yung sa mainstream at ng sa social media, kasi sa mainstream media ay marami bantay sarado yung mga anchor, yung mga reporter na basta-basta maglalabas na mga balita na walang basihan, kasi pwede kang suspindihin ng iyong direktor ng iyong, halimbawa kung sa radyo station manager o kung sa dyaryo naman ay editor-in-chief. So iba po. Pero sa social media ho, mga kababayan, ay iba na ho ngayon at talagang ang mga Pilipino ho ngayon, aktibo na ho ngayon sa sa social media ho ngayon Di po ba? At kahit sino na lang ho, pwede basta't meron kang cellphone, magbablog ka, yun na. Pwede ka na. Walang editor. At kung wala kang pananagutan, wala kang accountability. Bagamat syempre, kung meron kang sinabi na binabansagang fake news o kung ano man, pwede mong panagutan. At yan ho, may mga kaakibat naman ho na pwedeng batas para mapanagot yung isang vlogger o kung ano man. Pero sa aking pananaw ho, mga kababayan, hindi na kailangan yung mga ganyan-ganyan yung mga demanda na yan, yung mga sinasabing disinformation sa social media. At dapat gawin, kung merong disinformation, i-correct ka agad. Dapat sa lalong madaling panahon, kung hindi naman totoo, patayin mo kagad ang istorya. At kasi alam nyo naman, i-share, ipopost
Tapos, naku, may ano pala, may sakit pala ang Pangulo. Ganito, ganito. Kapag nakita nyo na may mga gano'n, isang simple lang ho yan eh. Noon kay Duterte, biglang, naku, ano na, nasaan ang Pangulo, nasaan ang Pangulo, ganyan agad, may usap-usapan sa social media. Ang gagawin, parang pamatay sunog, agad, lalabas agad si Bongo. Oh, may selfie. Kasama ang Pangulo. Dito kami, sa Davao. Ito, kumakain si PRRD sa Carinderia. Okay, nasa bahay niya lang. Nasa dining table, kumakain. Kung ano man. Tapos, may nakita pa ako na parang nag-ano siya, no? Nagmumotor. Gabi pa. Yun ho. May mga ganun ho, ang dami. So, ang gawin lang ho, maging mabilis po yung mga kinaukulang ehensya ng gobyerno na kumbaga pamatay sunog kaagad. Kasi wala ho Hindi ho pwede na konting kibot kaso. Hindi po Talagang ganyan na po ang galawan ho ngayon sa social media. Pero may binabagit nga ho na siyempre pag may mga ganyan na halimbawa, yung sa kalusugan ng Pangulo, sana agad na lumabas ang Pangulo o kung sino man yung kanyang kadikit, pumunta, lumabas agad. Tapos kasi alam nyo, yung sa kalusugan po ng Pangulo, hindi lang po ito para lang na kung yung mga ganyan kasi nasa ating saligang batas nasa ating konstitusyon na kinakailangan na kung merong napapaulat na karamdaman, ano ba yung maglabas ng medical bulletin na ito katunayan na malusog at maganda ang lagay ng Pangulo. Ito may medical bulletin, di ba? Kasi natandaan ko yan dati kay dating Pangulong Fidel Ramos. Nung parang meron siya na operang pa, carotid Tapos may medical bulletin, pinakita ko. So, napapawi ka agad. Ayun, hindi pa ho ganun kalakas yung yung social media noon. Pero kasi ngayon, mas matindi ho mga kababayan Talagang grabe ho, umikot po yung mga balita. Talagang napakatindi ho mga kababayan. So, kaya kinakailangan mabilis po yung kinaukulang ahensya ng ating gobyerno, partikular ito ho Presidential Communications Office at meron din naman ho sila mga kaalyado mga vlogger at yung mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na hindi totoo yan ito. Tapos inaantay pa kasi na lumabas ang Pangulo, mga ganon. Yun ho ang pinakamainam. Pwedeng agad na patayin yung ganyan mga maling mga balita, di po ba? Sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Kasi yung mga tao ho, yung mga vlogger ho ngayon, basta kung sino-sino na lang ho Di po ba? Pwede ipakalat kasi wala nga pong accountability. Wala ho ganyan po talagang sistema dito po sa ating bansa. Maging sa iba't ibang mga panig ng bansa o mundo, talagang wala namang ganun ho mga kababayan na hindi po ganun katitindi, di ba? Kasi basta't meron ka cellphone, yun na. Sa katunayan ho, yung ibang mga vlogger, mas parang nagmamadali yung, ano ba tawag doon, yung clickbait. Minsan ho mga kababayan, para ho kumita. No, di po ba? Para kumita. Ang ginagawa ho mga kababayan, yung parang kala mo, totoo na yung balita Pag binasa mo, naku, hindi naman pala totoo. Yung detalye, iba. Kaysa sa di po ba? So, may mga ganun ho. Halimbawa, bigyan ko kayo ng ehemplo. Katulad na lang ho dito po sa kaso ni VP Sara Duterte na kung saan sila po ay umakyat, naghain po ng petisyon sa Supreme Court. Yung ibang mga vlogger, ang mga sinasabi VP Sara butata, hindi nakakuha ng temporary restraining order, sinopla, hindi pinansin ng Supreme Court. Mali po yung anggulong yun lalo na siguro makikita, okay siguro sa social media, mauunawaan pa ho natin yan. Kasi iba ho yung sa mainstream. Kasi sa mainstream ho, talagang pinag-aralan ho yan. Di ba, may mga kurso pa yan sa kolehiyo, di ba? Broadcasting or journalism na mga kurso. Tapos may mga code of ethics, kung ano-ano, iba ho Pero ngayon ho, may nakikita ako, katulad sa Rappler ho, iba't ibang mga nasa mainstream, ginagaya ho nila yung mga anggulo ng mga vlogger. Dapat iba ho. Kasi sa vlogger maunawaan mo, pero sa mainstream iba ho. Kasi hindi po totoo na sinopla o hindi pinansin ng Supreme Court
ito hong inihaing petisyon ng kampo ni VP Sara Duterte ng kanyang abogado. Bakit ho? Kasi inutusan po yung mga respondents no, na sumagot. At 'di ba sumagot kayo rito sa petition, dalawang petition pati yung sa third party, yung abogado yung mga abogado no, sa pangunguna ni Attorney Torion. So hindi po totoong hindi po umaksyon yung Korte Suprema. Hindi lang naglabas ng TRO. Pero alam nyo ho, ako sa tagal ko na rin po sa media, kadalasan ho hindi po talaga naglalabas ng TRO ang Supreme Court, lalo na sa mga ganitong legal na usapin. Ang marinig lang ho natin, ibang mga kaso ho. Pero yung mga ganitong petisyon, may hearing, pababayaan niya ho yan ng Supreme Court na yan, halimbawa, yung House Committee on Justice, pababayaan niya mag-hearing yan. Wala akong problema at dire-diretso, parang nakaraang taon, di ba? Dire-diretso yung House Committee on Justice, tapos in-express nila, binilisan at dinala sa Senado, pero ang Senado, dribble. So, tapos biglang lumabas na illegal pala o unconstitutional yung ginawa ng House of Representatives. So, yun na. So, umiral na po yung 1-year ban rule. So, naantala po, di ba, yung proceedings. Dito ho, mga kababayan, baka ang mangyari ho rito, di ko alam ho kung hindi matutuloy o baka maantala o baka mapawalang bisa na naman ho itong impeachment proceedings na ito dahil sa tila di ba napanood nyo naman sa isa po kong episode na kung saan ay binabanggit ito ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna na parang lumalampas na po sa yung sa kanilang kapangyarihan, yung House Committee on Justice at kanilang kinukuha na po yung talagang tungkulin ng Senado dito po sa kasong impeachment kasi ang House of Representatives mag-iimbestiga at titingnan i-authenticate ito ba may complaint, impeachment complaint, sige tignan, okay, respondent sagot, counter affidavit, okay, ano ba siya mo rito, sige tandaan natin, pero hindi mo kailangang i-detalye. Titignan mo lang, halimbawa, susalin. Sige, kuha tayo sa ombudsman. Sisertipikahan lang na totoong kopya yung salin o ibibigay. Hindi na kinakailangan na i-detalye kasi ang magdidetalye niyan doon sa impeachment court kapag meron na pong trial. So, ganun po nangyari. Tapos, may binabanggit din si Justice Ascuna na hindi pwedeng lumagpas ang House Committee on Justice basta kung ano lang ibinigay na ebidensya ng complainants, dun lang. Ibinigay. Ang ginagawa ho ngayon sige, may kaso tapos wala naman hong walang ibinigay na kalakip na salin yung mga complainant ang ginagawa ho ng House Committee on Justice, yung kanilang kapangyarihan, yung po ang ginamit para makakuha ng salin, hindi po dapat yung complainant po ang mag-produce doon. Di po ba? Yung iba pa mga alam ba, katulad yung si Ramil Madriaga. Di po ba? Ipatitistigo raw. Siguro, ang pwede hong gawin doon, sabi nga ni Justice Ascuna, pagdating doon, hindi na kinakailangan na tanungin, detalye, pwedeng patunayan mo lang itong affidavit mong ito na isinumite dito sa House Committee on Justice. Ikaw ba ang may lagda nito at ikaw ba ang gumawa nito? O alam mo ito? Kukumpirmahin lang, opo. Okay, sige, tapos na. Dapat ganun. Pero ito, ang kinakatakot natin sa Abril 14. Alam niyo naman, magpapasiklaban yung mga kongresista. Yun ho, baka naman kung ano ng mga detalye. Tapos yung may mga pambulaga po sa media. Nako, ito, iba-ibang mga anggulo. Tapos sisirain ng imahe ni VP Sara. So, bagamat yung mga detaling yan, dapat ho ay sa Senado, sa impeachment court. Yun po. Pag ganyan ho ginawa ho nila, malamang, delikado na naman sila sa Supreme Court dahil sa ito po ipaglabag sa proseso. Hindi yung mismo yung merito ng kaso. Kasi ang ginagawa ho, ang pakikialam po ng Supreme Court, kasi sila po ang may karapatan ho niyan at may tungkulin na dapat tinitiyak po yung lahat po ng sangay
ng ating gobyerno na sumusunod po sa ating saligang batas. Okay? Yun po ang dapat. Diba? Kayo po, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan dito po sa isyong ating pinag-uusapan? Yung una, yung mga disinformation daw ho, na kung saan pinapakalat na may sakit to ang Pangulo, ito raw po bahagi ng destabilization. Sa aking pananaw, hindi po kasi panahon po ni dating Pangulo Duterte, nako, ganyan din ho yung mga sa social media. O biglang nawawala, pero ang ginagawa ho ng Malacanang, o naglalabas si Bongo, ito, kasama ko ang Pangulo, di tapos ang kwento. Ganon din ho sana, gawin na lang gano'n. May usap-usapan, nasa ng Pangulo, o nasa ospital, ko naman, meron ng lalabas na litrato video ito. Huwag tagalan, mabilis po sana. Para hindi nakakalat pa, tapos na agad yung issue, di po ba? Yun lang naman po, mga kababayan, at abangan din ho natin yung nangyayari dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, kung ipagpapatuloy ho ba nila yung paglampas sa kanilang tungkulin na dapat to ay ang Senado ang magdidetalye ng lahat po ng na mga sinasabi dito po sa impeachment complaint laban po kay BP Sara. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo para kayo ay updated sa lahat po ng mga issue na ating pinag-uusapan. At pakisundan po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.